Mark chapter 4 verse 35 up to 41. Mark chapter 4 verse 35 to 41. On the same day, when evening had come, he said to them, "Let us cross over to the other side." Now when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was. And other little boats were also with him. And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already filling. But he was in the stern, asleep on a pillow, and they awoke him and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" And then he arose and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was a great calm. But he said to them, "Why are you so fearful? How is it that you have no faith?" And they feared exceedingly and said to one another, "Who can this be, that even the wind and the sea obey Him?" Ang Ginoo magapanalangin sa iyahang mga pulong karong gabi. This is interesting about the storm, kay wala siya'y pilion, pobre or dato, dunay Ginoo or walay Ginoo. Tananta muagi o mga bagyo. O it will not give you a warning. Walay alarm nga exactly ugma 2 p.m. mabanggaan ka. Or 3 seconds lang ang imong kinabuhi, mamatay ka. It will not give you a warning. There's no notification. Ang question is, asa ba si Kristo panahon sa mga bagyo? Where is Jesus in the time of storm? I know some of you nakapangutana na ani, isa siguro sa inyohang mga kasinatian. Nakapangutana mo, asa man ka Lord atong namatay ang ako ang mama? Asa man ka katong BI ko, wala may nag-protection sa, wala may nag-defense sa ako. Where is Jesus in the storms of life? Asa man siya? Pakilingis. In verse 36 it says, leaving the crowd behind, they took him along just as he was in the boat, and there were also other boats with him. Everybody say, leaving the crowd behind. Sa dakong bundok sa mga katawhan, and this is not just an ordinary crowd. This is an adoring crowd. So mga fans na nila. Actually they had been loved by this crowd. No? They are actually a follower of Jesus, kini nga crowd. This is the reality of ministry. Walay ministry nga walay movement. Walay pagpangalagad sa Ginoo nga walay movement. Ngay mong katapat, there's always a movement. One of the greatest enemy of growth or blessing or miracle is our comfort zone. Unang dili makapamuhat ang Ginoo sa atong kinabuhi because we stay in our comfort zone. Magpabilin ta sa atong baruto ba? Disod mong biyaan ning trabaho, pastor ba, kay nakautang na ko ba? So, comfort zone na nato ang atong trabaho. Lisod naman ko nubiyaan nga ministry good kay naanad naman ko dinhi. It becomes our comfort zone. Lisod naman ko nubiyaan nga church kay nailhan na nako ba ang mga membro, ya palangga na ko nila, ya magsugod na po ko dito. Piti pang dugaya, it becomes our comfort zone. Zone muna, ayaw pagmahay, ayaw kasilo sa Ginoo, kumuagi ka og mga kasakit o kapait sa kinabuhi. Kay programat kini sa Ginoo aron kita mutubo ug mulambo ang atong pagtuo dinha sa Ginoo. Mas dali ka makahinumdum sa Ginoo in your painful experiences kaysa imong happiness. Mas dali ka. Kabahin na sa pagpangalagad nato sa Ginoo. Dunay panultihon na nag-ingon, kung gusto ka mahimong conductor, dili konduktor ha, conductor. Kanang choir conductor.
Kung gusto ka mahimong choir conductor, dapat willing ka mo talikod sa imong audience. No matter how they loved you, you have mo talikod sa imong audience because you have to face the band. Kung gusto ka gamiton sa Ginoo, there's always a movement. Mao ni sa atong pagpangalagad sa Ginoo, andam ka mo talikod sa bisan unsa. Sa mga taong nahigugman na nimo, kung kinahanglan. Sa pamilya nimo, kung gikinahanglan. Sa trabaho nimo, kung gikinahanglan. Mao kini ang kamatuoran when God asked you to follow Him. Pagtawag niya sa mga disipulo, ingon naman siya nga, follow me. Walay dagang istorya, nanunod man sila, doon na ingon nga, Lord, gusto ko mosunod nimo, pero ang akong papa ba, ilubong sa nako, ay ako mosunod nimo. Sa ingon ni Jesus Christ, tuguting ang mga patay mo lubong sa ilang mga patay. Kasi buti pasabot adto. Buti pasabot naman tayo ni ang papa, wala, oy. Ang buti pasabot niya, ingon siya nga, Lord, buhi pa nga akong papa. Pwede ba nga hangtod mamatay akong papa? Kaya di pa na ako mapasagdan akong papa. Pag mamatay na siya, ayat na ko mga lagad nimo. Yun na natausahay, no? Pwede ba ka na maka-impas na kuha ng utang, Lord ba? Impas lang ni Lord. Full time na ko sa ministry, Lord. Dili ni mo pwede ka nang i-negotiate. Pag igno nagay ka sa Ginoo, follow me. Kung gusto ka maka-experience og mga milagros sa Ginoo, you have to obey. Diyan, kung igno ka sa Ginoo, you have to leave your job. Leave your job. No question. Buhion ka sa Ginoo. Kami, pitok-pitok pa magina mong mata. Pag ingon sa Ginoo, leave your job. Full-time job. Ang unsa pilang salary nga akong gibuhian, 50K. Cambio sa 7K a month. Pero grasya sa Ginoo hangtod karon, buhi pa man mi. And everybody will say, ang importante nakadungog ka nga giigna ka sa Ginoo, then obey. Walay daghang istorya. Kung gusto ka makasinati, maka-experience sa milagro sa gahom sa Ginoo. In Mark 4:37, ingon siya, and in the middle of the sea, a furious squall came up, and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Hapit tikalbong, matikayang, saba, mabalintong. Tungod sa kadako sa balod, sumala pa sa mga commentaries, ang estimate is probably mga 10 feet ang kataas sa balod. 10 feet, that is approximately mga 3 to 4 meters. So imagine mo kadako nga balod no niya, ilang sakayan kay kato. Wala pa yan, dibugsay lang ba? Di makina dibugsay. Just imagine, no? Hapak-hapakon sa 3 to 4 meters kadako nga balod. Mga igsoon, usa kini kapagpahinumdom sa ato nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo, dili kauban ang arrangement nga walay mga pagsulay. Di ngay mong katapat, dili kauban ang arrangement nga walay pagsulay or walay bagyo, naay bagyo. Bisa maghatag ka sa imong tithes and offering, magsakit ka puhon. Pero arang-arang lang tong naghahatag sa tithes and offering kay nakadeposito, nakadaan kay sawa, naghahatag og tithes and offering. And everybody will say, ingon sila, mas daghan pa kag matun-an, isa lang kabagyo kaysa kagatos kawali. Balikon ko, mas daghan pa kag matun-an sa kinabuhi sa isa lang kabagyo sa kinabuhi kaysa isa kagatos nga wali nga imong madunggan. Mas daghan kag ma-learn sa imong bagyo sa kinabuhi. Munang dunay mga bagyo. Muna ayaw ka tingalangan ng dunay pait, dunay kasakit, kay programa kini sa Ginoo aron kita mulalom sa atong pagtuo pagsalig sa atong Ginoo. Lord, nganong gibulagan man ko para makarealize ka nga wala ang imong kinabuhi sa imong partner. No? Ka-remember mo atong the parable of the foolish and the wise builder? No? Ang wise builder nagtukod sa iyahang payag ibabaw sa bato. Sa buti pasabot ana Louie. Ikaw explain diri. Ang atong hunahuna nga nagtukod siya sa iyang balay sa bato. Itukod niya sa bato.
Dili ingon ana pagsabot o kita pa mong nagkuanong nagpatong sa bato. Wala man siguro. Ang buti pasabot, kuy-kuy siya, kuy-kuy sige kalot hangtod nakaigo og bato saka siya nagbutang og foundation. Mo nang buti pasabot igsuon. Kung kano sa siya nakaabot sa gahi na dito pa siya ni undang, dito niya gibuhos ang iyang foundation. Ingon ana ang pagtukod ibabaw sa bato. Now, ingon siya, katong wise builder, sige kalot. Lalom na ang kalot. Pag abot sa bato, ay pa siya nagundang o kalot, dito rin siya nagsugod buhat og foundation. Ang foolish builder lahi, kay iyahang tukod ang iyang balay sa bas, wa na'y kalot-kalot. Automatic, pundar ang balay. Ang foolish builder humana, ang wise builder nagakalot pa. Kasi gusto kadali din di ba? Inala to gusto, shortcut. Pag abot sa bagyo, kinsang bay ang nawa. Ang balay sa foolish builder kay gipatong man niya sa bas, walay foundation. Igsuon, dili ni papaspasay. Lingay mo katapad, dili ni papaspasay. Ayaw day pangandoy og 7-digit nga income. Kung na kay 5 digits, kung na kay 4 digits, pasalamati ang Ginoo. Dili ni paunhanay. Dili ni paunhanay sa promotion. Si Kuan manggod dagko nakislag balay manggod pasto, dili ni paunhanay. Ang importante nagpundar ka sa batong bantilis. Ang foolish builder nakaagi og bagyo. Ang wise builder nakaagi og bagyo. Silang duha nakaagi og bagyo. Walay exemption. Ang pangutana, asa ang bato panahon sa bagyo? Nilihok ba ang bato panahon sa bagyo? Nilakaw ba ang bato panahon sa bagyo? Natando ba ang bato panahon sa bagyo? Wala. Kinsa ang bato? Si Kristo. Pangutana, asa si Kristo panahon sa bagyo? Ang hinungdan nga naa ka pakaron ti mailhan nga tungod kana kang Kristo nakabarog ka hangtod karon kay wala ka biyae sa atong Ginoo. Tingay mo katapad, naa si Kristo kauban nimo. That is the reason wa pa ka nabuang hangtod karon. And everybody will say, di ba tingala ka, tugibulagan ka, mabuang naman yung kuani. Salamat sa Ginoo. Kay wala man natandog ang batong bantilis, nagpabilin ang bato. Wala man nilihok ang bato, wala man nibiya ang bato. In fact, ang reason nga nagabarog pa kita karon tungod sa bato nga atong gipatukuran sa atong pagtuo nga mao si Kristo. Jesus. Verse 38. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we are drowned?" Ang buti pasabutan ni kung ato ni siyang i-paraphrase, walang ikipagpakabana, Lord, okay na mo mga matay ta? Wala na ba? And this is one of the most authentic prayers in the Bible. Morning pag-ampo nga, makaingon ka bang kinasing-kasing na dyan ni? Dili na ni ka ng charcha. Kaya Lord, tagaimig bugas Lord, kaya imiguan, tagaimig sakyanan, okay raman na, no? Bago, kini authentic prayer. Lord, wala gi kayo pagpakabana Lord na mga lunod na ta. So muna ang pangutana nato, no, asa si Jesus when trials are coming in? Asa siya katong gikusok-kusot sa mga dagko nga problema? Ingon siya, naa siya sa tumoy, sa baruto, natug. Ingon siya sa Book of Isaiah, tama ba ko? When you pass by the waters, dili mo malumos kay na ako. When you pass by the fire, dili mo masunog kay na ako. Mao na ang glorious nga saad sa Ginoo sa ato nga mga Kristohano. Wala ningon nga dili ta moagi sa tubig. Moagi ta sa tubig, moagi ta sa kalayo, pero nagsaad siya, dili ka mo masunog, dili ka mo maanot tungod kay na ako. Ang katawanan ingon siya diri, he was sleeping on a cushion.
Natulog si Kristo. This is the perfect sense of peace. Everybody say peace. Muning tinud-anay nga kalinaw. Asa ka kitag tao nga tulog taliwala sa bagyo? Can you please tell me? Kita na mong tao nga tulog-tulog na panahon sa bagyo? No. Gikuso-kuso ng ilang baruto ang mga eksperyensyado ng mga mangingista na hadlok na magani. Sila ni Peter, an experienced fisherman. Kung nahadlok na ang mga experienced fisherman, it means that storm is a terrifying storm. Hadlok na magani ang mga mangingisda. Na imagine nimo si Mateo o si Judas. Si Mateo, tax collector, dili mangingisda. Wala experience sa tubig. Imagine unsa na kay gibati ni Mateo. Imagine unsa na gibati ni Judas, si Judas kuan kanang negosyante. Imagine unsa na kay gibati mo si ana na siguro si Mateo kang Judas mao na ni. Sulod-sunod pa ta kang Kristo mao na ni atong naabtan. Ngano nanunod pa ta? So inana siguro ilang gibati ba? Because they don't know about waters. Wala sila ka-experience unsa ang naas tunga-tunga sa dagat. Kung nahadlok na manggani ang mangingisda, I cannot imagine the fear of Mateo and Judas. Mao ni ang kalinaw that transcends human understanding. Unsa nang transcends human understanding, Pastor? Pasabta po ana. Do you want an explanation? Muning buot ipasabot igsoon. Nganong peaceful man ka? Naman ko'y trabaho. Nganong peaceful man ka? May man akong lawas. Nganong peaceful man ka? Na ko'y deposito sa bangko. That is not peace beyond human understanding. Why? Ask me why. Because there's human reasoning. Dunay rason. Dili ka na kalinaw nga tinud-anay nga kalinaw. Ang kalinaw that transcends human understanding ka ng no human explanation. Nganong malipayon man ka, taliwala sa nahitabo sa imo, ambot lang si Lord. That's the peace that transcends human understanding. Ingon ang Ginoo, dili ta kapasagdan, dili ta kabiyaan, do not ask the Lord, asa ka Lord. Ingon siya, naa ako kauban nimo. O bitaw nang naa pa ka kay naa ako uban nimo. And everybody will say, no human explanation. In verse 39, ingon siya, okay lang gid sa imo Lord ba, mga matay ta. Verse 38 di ay. Siguro taliwala sa ilahang kahadlok, nagmeeting ni sila. Kinatulog man si Jesus, no? Kisa may mga has mo pukaw kan Jesus. Kisa may pangkuan dito. Meeting siguro ning 12 ka disipulo. Peter, ikaw may kuan di isog-isog pukawa. So the disciples woke him and said to him, Teacher, walay nakabutang kinsa. Pero walay laing doon ay kapasidad nga kanang mag kuan ba? Kabalo ko si Peter. Siguro, Peter, kawa na ba? Mga matay na ta. Ingon siya, the disciples woke him up, Teacher, don't you care if we drown? Verse 39. And he got up and rebuked the wind and said to the waves, Quiet, be still. Now, gwapo mo ning story if you are a storyteller. Yun sa kana pagsulti ni Jesus. Be quiet and be still. Do you think naginala na si Jesus? Mangutana ko siya. Pananglitan, doon na mo'y anak ka rin ni Dodong, puhon, no? Puhon. Nagwali ko din niya, nagdagandagan yung bata. O saan yung pag-rebuke? Yung bata. Mingon mo nga, in Jesus' name, I rebuke you. Anak ka? Hindi pa siguro yung anak. Saan yung pag-rebuke ka rin? Sa mata lang. Di ba? Di ba siguro ka mo rebuke nga, nak, nagwali si Pastor, nak. Di anak. Di ba? Kung makasulti ka rin sa mga sulti sa mga anak. So, imagine, unsa kaya ang gibot ni Jesus Christ aning panahon na? Pag ingon niya nga, og iyang girebuke ang hangin. Gikan siya natulog ha?
Disturbo kami, natulog ko. Siguro ang mga hangin, sorry kay Lord. Ang dagat ay sorry. Why? Si Kristo nagbuhat sa dagat. Si Kristo nagbuhat sa hangin. Pag-ingon si Ronnie Graham, hilop! Ano siguro mga, sorry kayo. Amen? Dili nimo masabta ng intensity kung dili mo ibutang ang imong kaugalingon sa story. Imagine the Creator commanding the creation, be still, quiet. Automatic yun. Kakita ba mo bagyo nga pag-undang sa bagyo, nawala dahing kwan? Kanang nawala dahing balod? Wala, nawala ang bagyo, pero dapat napay balod. Pero apil ang balod. Muragway na hitabo. Unsay reaction sa and the wind died down and it was completely calm. Wow. Something to ponder about. Aning panahon na wala nag-ampo si Kristo. Wala siya nag-ampo sa Amahan. He just stand up and rebuke the wind, the storm, and the sea. Yalang gibadlong, be still, be quiet. Dili pare kang Elijah nga nag-ampo siya nga, Lord, padala kalayo, kabalot ang agikan sa langit. Pero during this time wala siya nag-ampo. He just reacted. He said, quiet and be still. Hadlok ang mga disipulo. Who is this man? Nagpakita ni sa pagka-Diyos ni Kristo. Ngotong nahibong ang mga disipulo, kinsa maning tawhanan ni? Nga bisan ang bagyo, bisan ang dagat, mutuman man sa iya. They were not amazed. They were exceedingly terrified. Kinsa ning tawhanan ni? Natulog ko, distubo kayo mo. Yung nasiguro yung mga balod ba? Mo yung mga batasan na natulog ko. O kita ang inyong magbubuhat, natulog. Grabe sigurong pangay, pasaylo sa kanang ano, hangin na, sorry kay Lord. Sorry kay Lord. They were not just amazed, they were not just impressed, they feared exceedingly. Verse 3. Before the miracle, hadlok sila sa bagyo. Wala pang milagro, hadlok ay sila sa bagyo. Igsoon, kung maka-eksperyensya ka og bagyo tunga-tunga sa dagat, diha nimo makita unsa ka kagamay. Sa bagyo, you will realize how small you are. You will realize how insignificant you are, regardless unsa imong status kinabuhi. Wala sila laing option. Lord, tabang. Sa wala pa ang milagro ang ilang kahadlok naa sa bagyo. After sa milagro ang ilang kahadlok naa na kang Kristo. And everybody will say, duha ka klase ang kahadlok sa kinabuhi igsoon. The fear of life. Hadlok ka mamatay, hadlok ka magkasakit, hadlok ka wadag trabaho, hadlok ka walay kwarta, hadlok ka mawalay forever, sa pa. Pero na ikaduhang klase nga kahadlok. The fear of the Lord. Now, when you have, kinagitawag na to, a high level of fear sa Ginoo, kung naa kay tinud-anay nga kahadlok sa Ginoo, it will truly give you peace. Naa diha ang tinud-anay nga kalinaw. Kaunon niya ang tanan nimong kahadlok tungod sa imong kahadlok sa Ginoo. Siguro na-realize nila nga wala pa'y tao nga among nakita nga nagsugo sa hangin nga mituo sa iyang hangin. Wala pa may nakita nga tao nga nagsugo sa bagyo nga mituo sa iyang bagyo. Who is this man? Aya pa ni sing sa ilang kasing-kasing. They were not just sailing with the greatest teacher. They were sailing with God the Almighty. And everybody will say, asa ang Ginoo panahon sa bagyo? I have an announcement, kauban nimo. Nagsaad siya, I will never leave you nor forsake you. I hope you will realize, do not ever question this question again. Lord, asa man ka? Do not question that question again. Kay kabalo ka, munang hinungdan nga naa pa ka, kay naa ang Ginoo nag-uban sa imo. Palakpakan daw nato ang Ginoo.
The fear of the Lord resulted in peace. The fear of the Lord resulted in worship. The fear of the Lord resulted in humility. Pag dunay healthy nga degree ang imong kahadlok sa Ginoo, maning kamot ka mo simba. Kapoy ko, Lord, pero mas hadlok ko sa imo, Lord. Lingay mong katapat, this is not just reverential fear, pagtahod, no. Ingon, kanang duna kay kahadlok sa Ginoo. Lami mang pakasala, pero hadlok ko sa imo, Lord. Lisod maghatag sa tithes, Lord, pero hadlok ko sa imo, Lord. Kung wala kay kanang high level of fear sa Ginoo, maglisod kag tuman sa mga buluhaton sa Ginoo. But when you are consumed with the fear of the Lord, maning kamot ka. Because you fear the Lord. Hadlok man ko mamatay, pero mas hadlok ko sa imo, Lord. Hadlok ko mabadag trabaho, pero mas hadlok ko sa imo, Ginoo. Hadlok man ko mabagsak, pero mas hadlok ko sa imo, Lord. Amen? Muning gibati sa mga disipulo, they fear the Lord. I hope makarealize kita mga igsoon nga si Jesus Ginoo. Kahadloki ang Ginoo. Not just a casual fear. When you come into the presence of the Lord, Dios ang atong atubangon. Muna ingon siya, kahadloki ang Dios. Amen? Nindot kaayo mga lagad sa Ginoo mga igsoon. Pangutanan ko ninyo nga naman. Kaya kung naana si Satan, mingon ko, Lord, Satan, no? Kabalo ba mo? Nga ultimo si Satan mananghid sa Ginoo. Lord, nasama na ka ni si Job. Naon ka ni Lord? Ay ba, binuang dia. Sulay lang, pero wa kay katungon bukas kinabuhi na. Ako na. Di ngay mong katapat, kahadlok ang Dios. Ang kahadlok sa Ginoo igsoon, it will result in humility, not pride. Ultimo si Satan, bow down with the Lord. Mahadlok man ko sa akong bossing, pero mas mahadlok ko sa Ginoo. Amen? It's a reminder. Kahadlok ang Dios. Muna sa atong pagpangalaga lisoon, dili pitsi-pitsi, dili si tawagan na, dili petiks-petiks. When you serve the Lord with gladness. Give Him your best. Verse 40. Say, why are you so afraid? Do you still have no faith? Do you think ani nga panahon nagkatawa si Kristo, nagtanaw sa ila? No. Jesus Christ was upset. He was so upset. Grabe. Hangtod karon, hadlok lang gihapon mo, kaubang ko ninyo. Wala gihapon mo nakabaton og pagtuo. Jesus Christ was so upset. Ug dunay hugot si Kristo. Kay daghan ay mga milagro nga gi-perform ni Kristo atubangan sa mga disipulo. Kung imong tanawon ang gospel before ni nahitabo, there were a lot of miracles. Gibuhi na niya ang patay. Pero ingon si Kristo, do you still have no faith? Wala gihapon mo kanabaton og pagtuo. So siguro it's a personal question sa ato. Kapila naman tagi-ayos Ginoo? Kapila naman tagi milagruhan sa Ginoo? Hangtod karon wala gapon may pagtuo sa Ginoo, murag inana ba? Do you still have no faith? Hadlok gapon mo tuman sa ako? I am the owner of the universe. Ako ang tagya sa trabaho faith. God is telling you. Ako ang mupapasar sa board exam.
Amen? I am. It's me. Do you still have no faith? Mga igsuon, mag-perform ang Ginoo og milagro dili lang para mawala ang problema sa tao. Mag-perform ang Ginoo og milagro aron makaila ka kung kinsa siya. He wants to reveal Himself to you, not just to solve your problems. He performed miracles because He wanted to reveal Himself to you. Gusto niya ipadayag, ipailaila kung kinsa siya. Asa si Jesus panahon sa bagyo? Naa siya sa baruto. In fact, si Jesus nabasa uban sa mga disipulo. Unahon na nato nga, mga lagad ko sa Ginoo kay pagdunay bagyo, paunungon na ni Kristo. Wala eh. Si Jesus uban sa ila sa bagyo. Kung nabasa ang mga disipulo, basa po kay si Kristo sa ulan. Amen. Naa siya sa baruto. Kung nainitan ka sa kalayo, nainitan po si Kristo sa kalayo naman, uban siya sa imos kalayo. Itong huna-huna kay, asa ka Lord? Ablayan ka sa Ginoo, we're in this together, my son, my child. And everybody will say, wala ni mo nasabtan, Lord, akong kasakit ba? Nasakitan ko sa mga nasakitan ka because you are my child. Kaliko si Kristo uban sa ulan, oy. Amen po ba? There was a pastor ang utana sa Ginoo, Lord, where are you when my wife died? Ipik-pik daw siya sa Ginoo, gignan siya. We're in this together. If you're hurting, I am hurting also because that is my child. Munang ingon sa Bible, we have a high priest. We have a high priest that empathize and sympathizes with us. Sabot niya po, sabot ang empathize. To share the burden with a person. I-illustrate na ko para masabtan ninyo. Example, doon ay gibunalag 50 kabunal. Example, si pastora gibunal-bunalan kay kinanglan siya hukman 100 kabunal, nakaabot ko. Kung saan ako pag-empathize sa iya? Sir, pila na kabunal, sir? 50 na, napay 50 kulang. Pwede, sir, sa ako na po ng 50, sir. That's how you empathize. Kuhaon ako ang kasakit gikan sa iya. Dili kay magampo lang minimo, Brad. Noon sa kapara rin, magampo lang. No, that's not empathize, that's not sympathize. Ingon, we have a high priest that empathize with us. Kung nasakitan ka, nasakitan ang Ginoo igsoon, that's for sure. Ayaw isipa nga nalipay ang Ginoo sa panahon nga nagsakit ang imong dughan. God is not happy. He empathize with you. Amen? He empathize with you. He was with them, soaking wet, basa kaayo sa ulanan. Naulanan, kauban sa mga disipulo.